pagka dumaan ka sa ibang paraan. Kailangan dadaan ka kay Kristo sa pintuan. At pagka dumagat, pumasok ka, maliligtas ka. Kanino ba yan? Hatol ba yan ng Iglesia ni Kristo? Hatol ba yan ng kapatid na Manalo? Hindi, si Kristo may hatol niyan. Hatol yan ng Panginoong Kristo. Pag hindi ka pumasok sa Kanya, hindi ka Iglesia ni Kristo, hindi ka maliligtas. Eliso Soriano. Ulitin ko ako pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, maliligtas. Maliligtas ka ba? Yung bang nasa labas, maliligtas pa, Eliso Soriano? Sige nga, labanan mo si Kristo, sige. O kayo pong mga napasubo lang dyan, magsuri po kayo sa Iglesia ni Kristo. Biro mo, huwag kayong padadala doon sa, yung bulagaan niya, yung pipi, yung bata. Alam po ninyo, ganito po yon. Yan po ay kahayagan ng ignorante sa kasaysayan ng salita ng Diyos si Soriano. Alam po ninyo, ito po, pakinggan nyo mabuti. Buksan ninyo ang isipan nyo. Ito po ay antivirus ito ni Soriano. Ito po. Nung ang tao'y magkasala sa halamanan ng Eden, ay hinatulan ng Diyos ng kamatayan. Inalisan ng karapatan. Pinalayas po sa halaman ng Eden at sinumpa ng Diyos ang tao si Eva at Adan. Galing kayo sa alabok kayo babalik. Sinumpa yan. Pinalabas sila sa halaman ng Eden para harangan yung kahoy na buhay. Kaya ang tao ay sinumpang may kamatayan na. Hindi na sila makakakain ng kahoy na punong kahoy ng buhay. Kaya nung sila'y isumpa sa labas ng halamanan ng Eden, talagang lahat ay mamamatay kahit sanggol na walang kasalanan. Tandaan po ninyo yan. Walang kasalanan ng sanggol, talagang mamamatay ka. Nakita nyo po ba? Ngayon, ito po, hindi po katwiran yan kung sanggol ka. Ano po? Sa sanggol po, mayroon din kautusan ng Diyos na dapat matupad. Kaya nga si Kristo, si Juan Bautista, inihandog sila. Bilang po kasunod doon sa kaugalian ng mga huno, yun nga ang batas ng Diyos sa panahon ng mga propeta, dapat sundin. Ang sanggol ay ihahandog sa Diyos at may kasama pang 2 bato-bato. Mababasa niyo po yan. Pag 8 araw, tinuli si Kristo at inihandog sa Diyos. Inihahandog talaga yan. Bakit? Utos ng Diyos po yan eh. Bakit? Pag hindi mo na ihandog ang sanggol, parurusan po yan. Ngayon, ang sabi niya, sobra naman na niya malupit ang mga paghatol daw ng Iglesia ni Kristo. Ulitin ko po, hindi po hatol ng kapatid na Manalo yan, hindi po hatol yan ng isang Iglesia ni Kristo. Kung sinasabi po sa inyo, hindi kayo maliligtas. Nasa Biblia po yan. Hatol po ni Kristo yan at ng Diyos. Kung yan po ay hatol, yan po ay hatol ni Kristo at hatol ng Diyos. Hindi po yan yung hatol na bawal talaga. Masama pong maghatol ka eh. Ang totoo si Soriano ang humahatol eh. Bakit? Linalabanan niya ang hatol ng Diyos eh. Para bang siya hinahatulan niya na lahat maliligtas. Hatol niya yun eh. Ang hatol ng Diyos, ni Kristo, hindi ka maliligtas kung hindi ka Iglesia ni Kristo. Nakasulat ho yan eh. Kaya nga inaalis sa iglesia yung mga masasamang tao, tinitiwalag para hatulan ng Diyos. Hatulan. Ang mga nakay Kristo, Iglesia ni Kristo na nasa Roma 8:1 yan, wala nang hatol yan. Wala nang ligtas. Hindi na hatulan yan. Ligtas na po yan. Lahat ng tao ay gusto ng Diyos maligtas, pero ang tuntunin, susundin mo. Mag-iiglesia ni Kristo ka, papasok ka kay Kristo. Hindi mo susundin, ay nako, susunugin ka sa dagat-dagatang apoy. Hindi ka maliligtas. Maski kayong mga born again, kailangan kayong mag-iglesia ni Kristo. Masama po yung sinasabi, hindi kailangan ng iglesyang tinayo ni Kristo. Kaya nga itinayo ni Kristo yun dahil sabi niya, ang iglesyang itatayo niya, hindi pananaigan ng Hades o ng kamatayan. Bakit? Tutubusin niya yun eh. Katawan niya yun eh. Sasagutin niya kasalanan nun. Isang taong bago sa harapan ng Diyos ang Iglesia ni Kristo. Si Kristo ulo, katawan ng Iglesia. Kaya sasagutin niya ang kasalanan ng katawan. Yan po ang katotohanan na mabasa sa Biblia.
Masama po yung mga aral na yan ni Soriano. Laban po yan sa Biblia. Binobola lang ang Diyos yan. Hindi mo mabobola, Soriano. Ang mga hintil. Kaya nga ang mga hintil paano sila naligtas? Naging sangkap ng katawan. Mababasa mo yan sa Efeso. Ang mga hintil naging sangkap ng katawan o naging kaanib sa Iglesia ni Kristo, kaya maliligtas sila. Kaya hintil ka man, wala ka sa katawan, aba, hindi ka maliligtas. Ngayon, yung mga hindi inabot ng pangangaral, hahatulan din ng Diyos yun. Ano yun? Paano sila hatulan? Labas sa kautusan. Labas sa kautusan. Anong kautusan? Papasok sa iglesia. Sila hindi hahatulan sa pusong nakasulat. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Pero ikaw, Soriano, hindi ka katulad ng hintil. Kaaway ka ng Diyos. Bula ang propeta ka. Nandaraya ka. Kaya naku, kayo pong mga kakaanib dyan sa Iglesia ni Soriano. Sana po buksan nyo ang puso ninyo ngayon. Ito pong sinasabi ko sa inyo, kawawa po kayo. Kayong lahat po na nanood na niyo na hindi po Iglesia ni Kristo, ito po'y katotohanan ng sinasabi ko sa inyo. Malapit na po ang paghuhukom. Lahat po ng kaganapan na nagaganap ngayon sa sanlibutan, yung mga lindol, ayan, may giyera na naman ang Iran, saka Amerika. Sana wag namang itulot yung Third World War. Pero kami, hindi kami natatakot diyan. Kung yan na ang paghuhukom, kami po'y Iglesia ni Kristo na. Kailangan magsuri po kayo. Huwag niyong paniwalaan yung binibilang pa ni Soriano. Sa paghuhukom, Soriano, hindi mo kayang bilangin ang nasa dagat-dagatang apoy. Walang kasing dami ng buhangin sa dagat. Yung binibilang mong pipi. mga likado niya, bulag, mga bata, ay nako, ang dami-dami niya. Ang lupit-lupit naman niya ng Iglesia ni Kristo. Malian niyang paghatol yan, hindi naghahatol ang Iglesia ni Kristo. Pakinggan mo nga ulit ito, Lili Soriano. Sabi ni Pedro, ito ang halimbawa na talagang dapat itong matutuhan. Hindi yung si Elias at saka si Eliseo. Lalong bagsak ka doon. Ito ang dapat itong paniwalaan. Sabi ni Pedro, yung bahang gunaw ay kahawig ng bautismo, unang Iglesia ni Kristo. Sa panahon ni Noe, kahawig yun ng bahang gunaw ng paghuhukom. Ilan lang ang naligtas? Di ba 8? 8? Bakit? Wala sila sa daong Ang maliligtas lang yung nasa loob ng daong ni Noe. Ganon din ang Iglesia ni Kristo. Ang maliligtas lang yung nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Sinong may sabi niyan? Si Pedro. Kahawigan niya ang bautismo ng daong ni Noe. Ngayon, sa panahon ba ni Noe, may naligtas bang sanggol? O sige. May naligtas bang bulag, pepe? Sige, sagutin mo nga. Isa pang hinalimbawa ni Apostol Pedro. Yang Sodom and Gomorrah, yung apoy dyan, ganyan ang apoy sa pag-uhukom. O may naligtas bang bulag, pepe, sanggol? Sige, sabihin mo nga. Ay, naku, ignorante ka talaga. Kung alam mo yan, nandadaya ka lang. Kaya dalawa lang ignorante ka o nandadaya ka. Sigurado yan. Yan dalawang puntong yan. Ignorante ka sa kasaysayan. Nakita mo na ba? Nung ang tao ay sumpain palabasin sa halamanan ng Eden, kahit sanggol ka, mamamatay ka. Sige, sumagot ka, Eliso Soriano. Kayo pong mga miyembro dyan, o si Nino Antinorio. Di lalo kang nahirapan ngayon, Nino Antinorio. Pero ang masasabi ko lang sa iyo, kayong mga nagtatanggol pa dyan sa Iglesia ni Sion, nagtitigas-tigasan, lalo na pong Nino Antinorio, yung Tihada. Sa bagay Tihada, hindi ko na dahil sumagot. Itong Nino Antinorio, naku, pilit pang gusto niyang isalba niya yung sarili niya sa kaduwagan niya. So, kunwari pa, uulitin na naman yung sagot doon sa City 2:3 ng Apokalipsis. Ninyo Antinorio, kung gusto mong maligtas ka, huwag mo nang iulit-ulit. Kung gusto mong paniwalaan ka, kumbinsin mo si Soriano na humarap sa akin. Dadagdagan ko ng 2 million ang sa kanya, premyo. Umuwi lang siya sa Pilipinas, magharap kami. Patunayan niyang hindi si kapatid na Malo ang
7:2-3 o hindi maliligtas ang Iglesia ni Cristo. Katulad ngayon, isali mo yan na hindi maliligtas Iglesia ni Cristo. Kita nyo na, sanggol ka man, mabait ka man, pipi ka man. Binilang pa ni Soriano kung ilang milyon daw, ilang bilyon ang pipi ang mga retarded. Nako, sa paghukom Soriano, kasing dami ng buhangin sa dagat, hindi mo kayang bilangin. Hindi mo mabubula ang Diyos. Alam mo sa panahon ni Pablo, sa mga taga-Roma, sa mga taga-Roma, mayroon din katulad mo na eh. Katulad mo na. Sabi nga ni Pablo, ito mababasa mo sa 10:2 ng Roma, sulat niya. Sila anya'y pinatutuhanan kung may pagmamalasakit sa Diyos. Subalitan niya, hindi ayon sa pagkakilala. Hindi anya nasasakop ng katwiran ng Diyos. Sa pagsusumakitan niya na maitayo ang sariling kagustuhan, hindi sila napasasakop sa katwiran ng Diyos. Gusto mo, Soriano, sundin ka ng Diyos eh. Huwag mo nang iparis ka sa mga hintil kasi malayo ka sa mga hintil na hindi naabot ng aral. Labang ka nga sa aral eh. Huwag mo nang iparis ka sa sarili mo na ikaw ay si Cornelio. Si Cornelio matatakotin sa Diyos. Naglilimos. Naglilimos yun. Ikaw, naglilimos ka ba? Hindi. Nang-extortion ka eh. Masama yung ginagawa mo. Linalabanan mo ang aral ng Diyos. Sabi ng Diyos, pumasok kayo sa akin. Yan eh, iniutos na ni Kristo yan. Mula sa Diyos yan, kalooban ng Diyos yan. Pumasok kayo sa akin. Maliligtas kayo. Maliligtas ka ba na nasa labas ka? Sige nga. Sabi ni Kristo, ang hindi pumasok sa akin, dumaan sa ibang paraan, magnanakaw yan at tulisan. Ikaw yun, Soriano. Kaya ikaw, Soriano, antikristo, bulaang propeta, magdaraya, manlulupig, extortionist. Biro mo, nang lilikom ka ng abuloy, hindi ka naman, wala ka namang karapatan. Masama yun. Masama yun. Kaya ang payo ko sa iyo, si Soriano, magsisi ka na lang. Kaya lang, wala na eh. Talagang pinipersonify mo na pa si Satanas eh. Kayo pong mga miyembro dyan, sana po ay mabuksan ng inyong isipan. Ano po? Ang paghuhukom po ay malapit na. Isa sa palatandaan ng paghuhukom ay yung pagkalat ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo para maligtas ang tao. Ang buong mundo po nadaya ni Satanas. 7 billion mahigit nadaya ni Satanas yan. Mga relihiyon na yan na nagtuturong si Kristo Diyos, nadaya po kayo. Kaya ang Iglesia ni Cristo nag-umpisa 1914 sa Pilipinas, yan po ang palatandaan na maghuhukom na. Kakalat yan sa buong mundo. Sinabi ni Kristo yan. Ipangangaral ang ibanghelyong ito sa buong sanglibutan upang ang tao'y walang madahilan. At kasunod niya nito ang paghuhukom, ang kanyang ikalawang pagparito. Yan po'y katotohanan yan. Sana wag kayong mapabilang sa kasindami ng buhangin sa dagat. Ano po? Sana po magbago na kayo. Pagka kasalanan sa Diyos, labag sa Diyos, ay huwag nyo pong gagawin. At saka pagkakalooban ng Diyos, sundin po natin. Kalooban ng Diyos, ang lahat matipon kay Kristo, mag-iglesia ni Kristo. Yan lamang po. At muli, uulitin ko po, kayo pong mga nadaya na dyan ni Soriano, magsiyasat po kayong mabuti sa iglesia ni Kristo. At kasama na po yung mga born again, di o mano. Yan po, prangka po yan. Hindi po ginagawang patago o kahiyan o kaduwagan ng iglesia ni Kristo, kundi sinasabi namin ang katotohanan. Hindi po kayo maliligtas pagkalabas kayo sa iglesia ni Kristo. Kasama po kayo sa nadaya ni Satanas, ang buong mundo, kasindami ng buhangin sa dagat. Bueno, maraming salamat po at sana po pagtiyagaan nung panoorin to. Puputol-putulin ko po ito. Maring sa una, maring 18 minutes. Pag susunod po niyan, maring 12 minutes, 10 minutes. Pagtiyagaan nyo po. May part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Maraming salamat po. Maraming salamat at sana po patuloy po tayong pagpalain ng Panginoong Diyos.